para sa bagong pagbabago. Palakpakan po natin ang pagdating ng susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Cheese Escudero! Nais ko pong pabatid na ako po ay nagpaalam na at nag-resign na bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC. Ginulat ni Senador Francis Cheese Escudero ang buong bayan sa kanyang pinakahuling deklarasyon. O pagtakbo sa partikular o anumang posisyon. Umasa ang lahat na formal nang i-anunsyo ni Cheese ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2010 kaninang umaga. Hindi ko po'y panahon para ako'y magpasa. Ito na ang ikatlong pagkakataon na naudlot ang kanyang pag-anunsyo ng balakin sa darating na eleksyon. Bakit niya iniwan ang NPC? Sino mang tumatakbo o tatakbo o magiging pangulo ng ating bansa, hindi po pwedeng nakakadena ang kamay at paa sa partido. Anong ibig sabihin nito para sa mga naniniwala sa kanyang liderato? I think he wanted to build it na yung gusto niya yung sitwasyon na buntot niya, hila niya, solo. Tatakbo pa ba siya sa 2010? Ang gut feel, tatakbo. Noong isang linggo, ating kinilala si Gilberto Gibo Teodoro, ang pambato ng administrasyon sa 2010 elections. Sa ikatlong handog ng serye ng Probe Profiles sa mga pagpipilian sa 2010, kikilalanin natin si Senator Cheese Escudero, ang batang senador na nangangakong magbabalik ng dangal sa gobyerno. Silipin natin ang kanyang nakaraan at ang kanyang taya sa kinabukasan. Yung batikos ba na daldal ka lang ng daldal, wala ka namang ginawa? Kesa naman, wala ka nang ginawa, hindi ka pa nagsasalita. Anong ayaw mo sa politika? Yung putik na tinatapon para lamang iangat ang sariling katauhan o personalidad o kandidatura. Hindi ako asendero at lalong hindi ho ako bilyonaryo. Titimbangin ko ang kakayanan ng paglunsad ng anumang posisyong aking tatakbuhan sa mga susunod na araw. Sa kasaysayan ng politika sa bansa, wala pang presidente na nanalo ng walang partido. Ang pader na sinasandalan ng kahit na sinong kandidato para sa pondo at makinarya. Being a political analyst for so many years and a campaign manager of Lacson and all kinds of campaign, realistic ba itong move ni Cheese? Suntok pa to sa buwan? Kung titingnan natin, Cheche, sa ordinaryong pananaw, no, ng pamumulitika dito sa Pilipinas, this is totally out of the box. Maaring sabihin suntok sa buwan. Pero ang tingin namin, ang aming pagbasa sa damdamin ng taong bayan, kailangan na ngayon ang ibang klaseng solusyon. Hindi niya magagawa yung mga dapat niyang gawin, no? Sakali man siya maging pangulo, kung lagi niyang titingnan yung interes ng mga kasamahan. Kailangan people politics, hindi people power, hindi power politics, hindi party politics. Marami ang nabilib. I am confident that, gaya nga ng sabi niya, now that he's no longer with the party, mas maluwag niyang mapapagdesisyonan ang mga bagay-bagay na may kaugnayan sa 2010. Mabuti yung tumalakad siya na nag-isa kaysa marami siyang akay-akay na hindi naman niya malaman kung kakampi o kalaban yung umaakay sa kanya. Mayroon ding natismaya. Tatlong rason ang paulit-ulit na bukang bibig ni Cheese. Dahil hindi tamang may partido sino mang nagpaplanong tumakbo. Pangalawa, kung sa'y pagiging, mas magagawa niya ang kanyang trabaho. At pangatlo, para simulan ko ang tama at personal na pagdesisyon kaugnay ng bagay nito. Sana maintindihan nila yung aking desisyon kaugnay ng pag-iisa ng partido. Patagal siyang nag-agonize dito. Hindi mahirap iwanan ang isang magandang samahan, ang isang partido na doon ka nag-umpisa sa politika at hindi ka naman lumipat kailanman.
Representatives is the House of the People. Naging matunog ang pangalang Cheese Escudero noong kasagsagan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Joseph Estrada. Isa siya sa mga kongresistang hanggang langit ang pagtatanggol sa napatalsik ng Presidente. Mr. Chairman, Bata at matatas magsalita, mabilis sumikat si Cheese dahil sa kanyang karisma at galing magtalumpati. Isa sa mga binansagan ni Erap na bright boy sa Kongreso noon, lantaran ng pagbatikos ni Cheese kay Pangulong Arroyo. How did you get an interest in politics? Noong 1984, ako ang tiga-dikit ng poster ng tatay ko. Sobrang nangitim ako at napagod. Okay, nag-enjoy ka? Oo. Ako lang sa mga kapatid ko sa katunayan ng umuwi noong mga panahong yon. Pero nangangampanya ka ba? O taga-dikit ka lang ng poster? Dikit lang. Noong 1987, ako naman ang nanguna ng mga grupo ng kabataan para sa tatay ko. Yun yung ikot, yun yung rally, yun yung salita, yun yung house to house. Noong 1992, ako yung nasa headquarters, ako na humaharap sa tao, ako kumakausap sa kanila pag nagpupunta sa bahay, kung anong kailangan, kung paano kami makakatulong. By 1995, ako na yung nag-handle ng printing ng mga sample ballot, pag-distribute sa mga iba't ibang nangangampanya para may pinapamigay sila. By 1998, ako na yung kandidato. Mula sa angkan ng mga eskudero sa Sorsogon si Cheese, sa nakaraang 60 taon, babad sa politika ang kanyang pamilya, mula sa lolo sa tuhod hanggang sa kanyang mga pinsan ngayon. Yung pagpasok niya sa politics, maraming nagdududa na sinulsulan ko ang anak ko. Na pumasok? Kasi we've been in politics for so many years. Oo nga, pero Kabaligtaran raw ang nangyari. sabi niya, kakandidato ako. Saan? Eh, syempre sa atin. Anong posisyon? Yung iiwanan mo. Outright, I told him, Cheese, hindi ka pwede. Eh, sabi ko, hindi ka nag-aral sa Sorsogon. Kaya hindi ka marunong magbikol. Diyan ako nagalit sa mga taong nag-aral, pinaaral ng magulang, sumikat sa Maynila, uuwi ng probinsya, hindi marunong mag-dialect, magtatagalog. Kaya sabi ko, hindi ka pwede, mag-doctorate ka na muna. Eh, mantakin mo, sinagot ako siya in fluent Bicol. Hindi raw tumulong ang matandang eskudero sa kampanya ng anak. Hindi ka rin kinampanya ng tatay mo, no? Hindi kami gaanong Close? nag-uusap ng malalim kaugnay sa mga ganyan. Tulad siguro ng ibang mga pamilyang nasa politika na bawat hakbang, bawat galaw, pinag-uusapan, dinidikta, sinasabi. 3 eleksyon ang tinakbuhan ko, ni isang tribuna o stage na nagsalita siya. Wala. Ni isang speech walang binigay ang tatay ko para ikampanya ako. Sumama ba loob mo doon? Nung simula at nung una, slight, medyo, syempre. Pero naging mas matamis kasi yung tagumpay nung una. Wala namang tinulong sa akin si Danding Cojuangco nung una akong tumakbo noong 1998. At hindi rin naman nakakagulantang anuman tulong na binigay niya pagkatapos noon sa mga sumunod kong eleksyon. Ika nga, pang-watcher pa lang, ay kulang na.